Okay, let's try to solve this. Locate the centroid of the shaded area. So this is the given figure. So this is a composite figure kasi compose ito ng iba't ibang common geometric shapes or figures. So ang pinapagawa sa atin dito, pinapadetermine yung centroid netong shaded area. Okay, ngayon kung ang hinihingi sa atin ay centroid, ang ibibigay natin ay coordinates. Okay, or yung x bar or y bar, okay, ni centroid. Ngayon, paano natin maibibigay ang x bar at y bar na yan? Kailangan natin ng reference point. So, ano yung magiging reference point natin? So, dito sa given figure natin, ito yung reference x-axis. And then, this is the reference y-axis. So, yung magiging reference point natin will be the origin. So, itong point na ito, okay, this will be the reference point at mula mo dito susukatin yung hinihingi na x bar at y bar. Okay? Now na na-establish natin yung reference point, okay, ito yung procedure natin sa pag-compute ng centroid ng composite figure na ito. So, ang una mong gawin, i-divide mo or hatiin mo itong composite figure na ito into common geometric shapes. So, ano-anong hati ba ng shape, no, itong composite figure na ito? So, yung mga magiging hati nito, meron tayo ditong triangle, meron tayo ditong square or rectangle, and then meron tayo ditong quarter circle, and then lastly, meron tayo ditong semicircle. Okay, so ang gawin natin, gawa tayo ng table wherein yung first column natin will be para doon sa pagkakahati ng mga figure natin. Okay, so unahin nating i-drawing yung figure 1 natin, which is yung triangle. So ito yung triangle natin. And then para dito sa triangle natin na to, ang kanyang dimensions ay 3 inches, ang kanyang base, at ang kanyang height naman, it will just be the radius of the quarter circle, which is 3 inches. So ang height ng triangle natin ay 3 inches. And then para dun sa ikalawang figure natin, okay, so yan yung square. So yung square natin, yung dimension ng sides niya ay 3 inches. 3 inches dito sa base, 3 inches din ang kanyang height. And then para dun sa quarter circle, that will be our third figure. So yung quarter circle natin, ang kanyang radius ay 3 inches. And then lastly, para sa ating fourth figure, that will be yung ating semicircle. Okay, yung semicircle na yan, ang kanyang radius ay 1 inch. So, ito siya, no? Yung binigay na 1 inch na dimension. So, ito yun. Radius yun nung semicircle. Okay? So, after we establish yung, or ma-divide or mahati, no? Yung mga figures natin, no? Ang next na gawin mo, mag-refer ka dito sa formula na ito. Kasi ito yung gagamitin natin to solve the x bar or y bar. So, hanapin mo or i-compute mo yung mga kailangan dito. Na ano yung mga kailangan dito? Itong A na maliit, ito yung area nung bawat shape. Okay? Yung A naman na malaki, yan yung total area. So, of course, kunin mo muna yung area nung bawat shape para makuha mo yung total area. Sige. So, para dun sa area ng bawat shape natin, para dito kay triangle, ang area ng triangle ay 1/2 base times height. Ano yung kanyang base? 3. Ano yung kanyang height? 3. So, ito ay 9/2. Okay. Para naman sa area ng square or rectangle, so base times height lang naman yan. So, 3 times 3 lang ito. So, ito ay 9. And then para naman sa quarter circle, ang kanyang area ay 1/4 ng pi r square. Since yan ay ano lang, circle na hinati sa 4. So 1/4 lang nung area ng circle na pi r square. Ang r niya or radius ay 3. So yan ay 1/2 pi r square. So ang radius ay 3. So ito ay 9/4 pi. And then para naman sa semicircle, ang semicircle, circle na hinati sa dalawa, so yan ay 1/2 ng pi r square, wherein yung r niya dito ay 1. Okay, 1/2 pi r square.
Okay, so this will just be pi over 2. Since ang 1, pag in-square, 1 pa rin naman yan. So this will just be pi over 2. Now, okay, we already computed no, yung area ng bawat shape. So, actually, pwede na rin natin maibigay yung total area. No, for the total area, okay, take note na in getting the total area, okay, meron tayong sign convention. Okay, kapag yung area ay solid or shaded, positive siya. No, pero kapag yung area ay butas, okay, negative siya. So, in this case, ang negative lang actually dito is itong semicircle. No? So, yung area nung semicircle natin ay negative kasi butas siya. Tama? Yung the rest, yung triangle, square, tsaka yung mga quarter circle natin, yan ay mga solid naman. So, positive sila. So, computing the total area, okay, it will just be, pindot natin sa calculator. So, this will just be 9 over 2 plus 9 plus 9 over 4 pi, okay, minus pi over 2. Okay, so press equal. This will just be 18.99779. Ang units natin ay inches, so ito ay inches square. So this is now the area. Okay, so now, ang kulang na lang dito is itong x. Ano ba tong x na to? So yung x na to, ito yung x coordinate nung centroid nung bawat shape or figure. So, sulat ko siya dito. So, yung x na to, ito yung x coordinate of the centroid of each shape or figure. So, i-determine natin yung x coordinate ng bawat figure natin. Okay? Sige, mag-start tayo dito kay triangle. So, para kay triangle, ang kanyang centroid ay, let's say, banda dito. Okay, so ang kailangan natin ay x-coordinate nung centroid na yan. Mula saan mo susukatin yung x-coordinate? Of course, mula dun kay origin. Kaya in-establish natin yun kanina or dun sa reference point natin. So, ito yung x-coordinate nung centroid nung unang figure natin. So, ano tong x-coordinate na ito? So, ito ay 3. And then, itong sukat na ito, okay, kapag galing siya dito sa mas maikli, ito ay 1/3 ng base. No? Kasi dito sa mas mahaba na side, ito ay 2/3 ng base. So, balikan mo yung yung centroids ng common geometric figures natin. So, ito, kapag triangle siya, okay, kapag sinusukat mo siya dito sa mas maikli, no, yung x-coordinate ng kanyang centroid, yan ay 1/3 ng base. Pero pag sinusukat mo siya mula dito sa mas mahaba, yan ay 2/3 ng base. In the same way, kung sinusukat mo naman yung y-bar niya, dito, no? So, ito ay mas maikli. So, ito ay 1/3 ng height. Pag sinusukat mo naman itong mas mahaba, 2/3 ng height. Okay, so apply natin siya dito sa ginagawa natin. So, ito ay 3 plus ito, mas maikling side ito. So, ito ay 1/3 ng 3. So, sulat natin. So, ang x-coordinate ng centroid ng triangle ay 3 plus 1/3 ng 3. Okay? So, yan ay 4 lang, no? Kasi cancel lang naman yung 3. Okay, tapos take note sa x-coordinate nung centroids natin, meron tayong sign convention, ha? Kapag yung x-coordinate ay mini-measure sa kanan ng reference y-axis, positive siya. Pero kung siya ay sinusukat sa left, negative siya. So in this case, itong x-coordinate na to, sinukat natin siya sa left ng y-axis. So yan ay negative. Okay? Now, for the x-coordinate nung centroid naman ni square, so nasan ba si square? So, ito si square. So, yung kanyang centroid ay, let's say, mga banda dito. So, yung x-coordinate nung centroid na yan, mula dun sa reference point, papunta dyan. Okay, yan yung x-coordinate nung centroid niya. So, ano tong distance na to? Ito ay kalahati lang ng 3. Kasi nasa gitna lang naman yan. No? So, yan ay 3 over 2. Now, again, itong x-coordinate na to, sinukat siya sa kaliwa ng y-axis. So, siya ay negative. Okay, now, para dun sa third figure natin, ang ating quarter circle. So, ang centroid na itong quarter circle na to ay somewhere here. Okay?
So, kung susukatin natin yung x-coordinate ng centroid na yan, so mula dun sa reference natin, papunta dyan. Okay, so ito yung ating x-coordinate ng centroid ni quarter circle. So, ano tong distance na to? No? So, again, balikan mo yung established na centroid ng quarter circle. Okay? So, yung centroid ng quarter circle ay nandito. So, kapag sinusukat yung x bar, no, tapos sinusukat siya mula dito sa side na to, dun sa straight na side, hindi dun sa curve na side. So, ang distance na to ay 4r over 3 pi. Again, yung 4r over 3 pi na yan, sinusukat yan sa straight na side, hindi dun mula sa curve na side. So, sinusukat siya mula sa straight na side. So, yan ay 4r over 3 pi. In the same way, kung y bar naman yung kailangan mo, so kapag siya ay sinusukat mula dun sa straight na side, okay, nung quarter circle at hindi dun sa curve na side, siya ay 4r over 3 pi. So, itong distance na to ay 4r over 3 pi. Okay, again, yung mga 4r over 3 pi na yan, sinusukat yan mula dun sa mga straight sides ni quarter circle. Okay, so kung babalik tayo dito, so, etong sinusukat na, ngayon natin na to na distance, yung x-coordinate ng centroid ni quarter circle, sinusukat siya mula dun sa straight side niya. So, ano tong distance na to? 4r over 3 pi. 4, ang kanyang r ay 3 inches over 3 pi. Okay, so ito ay ano na lang, no, 4 over pi. Makakancel yung 3. Okay, at itong x-coordinate na to, sinusukat ngayon siya sa kanan ng y-axis, so siya ay positive. Okay, lastly, para doon sa ating semicircle, ang centroid ni semicircle ay located somewhere here. Okay, now, paano yung magiging x-coordinate niya? As you can see, yung ating reference point, no, at saka yung centroid ni semicircle, actually, magkatapat sila. So, wala silang horizontal distance. At dahil wala silang horizontal distance, yung x-coordinate netong centroid ng semicircle natin ay 0. Okay? You get that? Okay. So, from here, nakompleto na yung x-coordinates natin, yung area, tsaka yung total area. Okay, pwede na actually nating masolve si x bar. Okay, gawin natin. Solve natin si x bar. It will just be the total area, okay, which is 18.99779 times x bar is equal to summation ng ax. Ibig sabihin ng summation ng ax, pag samasamahin mo lang yung a times x nung bawat figure. So, yung ax nung unang figure, ang kanyang a ay 9 over 2 times yung kanyang x, which is negative 4. So, dito kinoconsider na natin mismo yung sign convention, ha? Okay? Now, para doon sa ikalawang figure natin, ang kanyang area ay 9. At ang kanyang x ay negative 3 over 2. Okay, para doon sa third figure natin, ang ating area ay 9 over 4 pi. Okay, at ang ating x ay 4 over pi. And then lastly, para doon sa ating fourth figure, ang ating area ay negative pi over 2. So don't forget na i-consider yung sign convention para kay area. Negative pi over 2 times yung kanyang x na 0. But actually, mag-0 lang to kasi 0 naman yung x-coordinate, no? Okay. So from here, you can input this in the calculator. So ito ay 18.99779. And then assign natin yung unknown x bars, alpha x. And then alpha equal 9 over 2. And then multiplied by negative 4 plus 9 times, okay, negative 3 over 2. Okay, plus, okay, 9 over 4 pi. Okay, times 4 over pi. 4 over pi. Okay, okay, minus na yun na minus 5 over 2 times 0. Actually, 0 na pala yun. Babinin ko pa. Anyway, sige. So, shift solve natin. So, that will be negative. Okay, ang lalabas na x bar ay negative 1.18435 inches. Okay, box na natin. So, yung negative side, ibig sabihin, at the left of the reference point, no, yung x bar natin. Okay? So, okay na tayo sa x bar. So, may isa pa tayong kailangang isolve, which is yung y bar. So, para naman dun kay y bar, ang kailangan natin is yung y or yung y coordinate ng centroid
ng bawat figure. Okay. So, gawin natin. So, isosolve natin yung y-coordinate nung centroid nung bawat figure. So, again, yung y-coordinate of the centroid of each figure. Okay, measured from the reference point. Okay, so unahin natin yung figure 1. So, yung figure 1 natin is yung triangle. So, again, yung centroid niya ay ito. So, yung sukat ng kanyang y-coordinate ay itong distance na ito. So, itong distance na to, again, sinusukat ito, or itong side na to, ito yung mas maikling side. So, ito ay 1/3 lang nung height. Yung mas mahabang side, 2/3 ng height. So, ang kailangan mo, yung mas maikling side. So, ito ay 1/3 ng height ni triangle. So, ang height ni triangle ay 3. So, yan ay 1/3 ng 3. So, actually, ito ay ano lang, 1. At yan ay sinusukat naman above the reference x-axis. Yan yung sign convention para kay y. Kapag above the x-axis or reference x-axis, positive. Okay, now for the second figure, which is yung ating square. So, yung kanyang y-coordinate will be from the reference point papunta dyan. Okay, so ito yung ating y-coordinate. So, yung y-coordinate na to ay kalahati lang nung height ni square, which is 3. So, ang kalahati ng 3 ay 3/2. At yan ay minimeasure above din the reference x-axis, so positive din siya. And then, para naman dun kay quarter circle, ang kanyang y-coordinate nung centroid niya ay ito. Okay, so ano tong distance na to? Again, ito ay minimeasure from the straight side ng quarter circle. So, ito ay 4r/3π. So, ito ay 4r. Ang r ay 3/3π. So, cancel lang dyan yung 3. So, yan ay magiging 4/π lang. At again, yan ay minimeasure above the reference x-axis. So, positive siya. And then lastly, para dito sa ating semicircle, ang y-coordinate okay, yung y-coordinate nung centroid nung ating semicircle, parang katulad din to nung kay quarter circle, no, na kapag sinusukat, okay, yung distance mula dito sa straight side ni semicircle papunta doon kay centroid niya, yan ay 4r/3π. Again, sinusukat yan mula doon sa straight side ni semicircle, itong distance na to, which is 4r/3π. Hindi siya sinusukat mula doon sa curved side, mula doon sa straight side. So, ito ay 4r/3π. So, balik tayo dito. So, etong distance na kinukuha natin, yung y-coordinate ng centroid, sinusukat siya mula doon sa straight side. Okay, ni semicircle, papunta dun sa centroid. So, yan ay 4r/3π lang din. So, ang radius ni semicircle ay 1. So, 4 times 1/3π. Okay, so ano lang din siya, no? 4/3π. Okay, at yan naman ay mineasure above pa rin, no? Nung reference x-axis. So, positive pa din siya. Okay, so solve natin yung y-bar natin. Gamitin mo lang tong formula na ito. Okay, so, singit ko lang siya dito. Wala na kasing space. Okay. So, yung total area natin, yun pa rin yung 18.99779. This time, ang kailangan natin is yung y-bar. Okay. So, summation lang to nung AY or area times y nung bawat figure. So, sa unang figure, ang area niya ay 9/2. Okay. Ang kanyang y ay 1. Para dun sa second figure natin, ang area niya ay 9. At ang kanyang y ay 3/2. For the third figure, ang kanyang area ay 9/4π. At ang kanyang y ay 4/π. Okay? Lastly, para sa fourth figure natin, ang kanyang area ay negative pi/2 kasi butas yan. Tapos yung kanyang y ay 4/3π. Okay? So from here, pwede natin itong pindutin sa calculator to get the value of y bar. Let's input in the calculator. So this is just 18.99779, and then yung y bar is alpha x is equal to, or alpha equal, and then 9/2 times 1 plus 9 times 3/2 plus, okay, 9/4π, okay, times 4/pi, okay, minus pi/2 times 3, 4/3 pi.
Okay, shape solve natin. Okay, ang lumalabas sa sagot ay 1.38 1.38613 inches. Okay, so ito na yung sagot. Now, i-validate natin yung mga nakuha nating sagot. To validate the answer, i-plot mo siya dito. So, to plot it, let's say for x bar, so ipa-plot mo lang siya dun sa x-axis. So, kung negative siya, siya ay nasa kaliwa nung reference point natin. So, negative 1.18. So, ito ay 1 inch. So, yung mga 1.2, let's say mga banda dito. And then, yung y bar naman natin, ipa-plot natin yan dun sa y-axis. Kung positive siya, i-plot mo siya above nung reference point natin. So, 1.38 siya. So, let's say mga banda siya, 1.4 almost na, no? Sige, so 3, kalahati ng 1 point. Mga let's say banda dito. Sige, so pagtagpuin mo yung dalawang points na pinlat mo. Okay, so yung centroid na itong composite figure na to ay located somewhere here. No, and mukha namang logical no na nandiyan yung kanyang centroid, no, kasi kapag naglagay ka naman diyan ng let's say x centroidal axis, mukha namang balanse yung area doon sa taas tsaka doon sa baba. Okay, at pag naglagay ka diyan ng let's say ng y centroidal axis, mukha namang balanse yung area dito sa kaliwa tsaka dito sa kanan. Okay, so mukhang yung mga sagot natin na x bar at y bar ay validated. So ito na yung mga hinihinging sagot. Ito yung x bar at y bar or x and y coordinate nung centroid netong shaded area na ito. That's it.